Kabilang buhay. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, nababalot ng kababalaghan at kasaysayan ang munting tahanan ng mga Del Rosario. Ang lugar ay kilala sa mga kwento ng kababalaghan, lalo na sa tahanan ng pamilyang ito na matatagpuan sa dulo ng isang makipot na daan at napapalibutan ng makakapal na puno at tinik. Sa baryong ito, marami na nakakita ng kakaibang mga pangyayari. Mga alingaungaw ng halakak sa gabi, mga anino sa bintana, at mga malalamig na ihip ng hangin kahit wala namang bagyo. Si Tomas, ang pinakamatandang anak ng pamilyang Del Rosario, ay nagbalik mula sa syudad matapos ang ilang taon. Matagal na siyang hindi nakauwi, ngunit sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, napagdesisyonan niyang umuwi upang tumulong sa mga gawain sa bukid at magbantay na rin sa kanilang mga matatandang tahanan. Sa kanyang pagdating, pansin niyang tila may pagbabago sa paligid ng bahay. Tila may bigat na bumabalot sa buong kapaligiran. Sa kanyang kwarto, may mga gamit na tila hindi na sa kanya. At may mga libro at larawan na hindi niya kilala. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay tila palaging takot at nagmamadali sa bawat kilos. Si Mang Nestor naman, ang kanyang ama, ay tila palaging tahimik at palaging malalim ang iniisip. Hindi nagtagal, napansin ni Tomas na bawat gabi ay may kakaibang ingay na nagmumula sa bakanting silid sa itaas ng bahay. Isang gabi, hindi na siya nakatiis at nagtanong sa kanyang mga magulang tungkol dito. Ama, bakit parang may naririnig akong boses sa itaas tuwing gabi? Tanong ni Tomas. Nagkatinginan sina Aling Rosa at Mang Nestor. Kapansin-pansing ang kaba sa kanilang mga mata. Sa wakas, tumugon si Mang Nestor. Huwag mong alalahanin yun, anak. Ang mahalaga ay nandito ka at kasama mo kami. Mag-ingat ka lang palagi. Ngunit, hindi mapakali si Tomas. Nagdesisyon siyang alamin ang katotohanan sa kanyang sarili. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa itaas. Bit-bit ang isang maliit na lampara. Nang pagbuksan niya ang pinto ng bakanting kwarto, bumugat sa kanya ang isang nakakapanglabot na tanawin. Mga lumang larawan ng mga batang hindi niya naman kilala. Nakasapit sa dingding ang mga lumang rosaryo at kandila na tutunaw. At ang nakakilabot ay parang may amoy na parang nabubulok. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag papunta sa kanyang direksyon. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang batang babae na nakaputi. Nakangiti sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay tila puno ng galit. Kuya, bakit ka nandito? Tanong ng bata sa malimig na tinig. Natigilan si Tomas, hindi makagalaw at hindi na rin makapagsalita. Nang sa isang iglap, nawala ang batang babae. Ngunit naiwan ang malamig na ihip ng hangin sa kanyang paligid. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at tinanong ang kanyang mga magulang tungkol sa nakita niya. Ngunit sa halip na sagutin siya, ang mga ito ay tila nag-iwas tingin. Mistulang takot na takot. Lumipas ang mga araw at gabi at naging palagian ang pagpapakita ng batang babae kay Tomas. Minsan ay makikita niya ito sa isang silid sa kanyang kwarto. Minsan naman ay sa labas lang ng bahay. Bawat pagharap sa kanya ng batang babae ay tila nagbibigay ng mga alaala, mga imahe ng mga lugar at tao na hindi naman pamilyar sa kanya. Ngunit
tila matagal ng bahagi ng kanyang nakaraan. Isang gabi, nagkaroon ng panaginip si Tomas. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang batang babaeng nakangiti kasama ang kanyang mga magulang na tila masaya sa isang luma at simpleng tahanan. Ngunit nang magising siya, biglang sumagi sa kanyang isipan ang tanong, sino nga ba talaga siya? At ano ang koneksyon niya sa batang ito? Muli niyang tinanong ang kanyang mga magulang, ngunit lagi silang umiiwas at sinasabing malapit nang malaman ni Tomas ang lahat. Hindi nagtagal, nakatanggap si Tomas ng liham mula sa isang matandang kamag-anak sa ibang baryo. Ang liham ay nagsasabing kailangan niyang makipagkita sa kanila upang malaman ang isang mahalagang bagay tungkol sa kanyang pamilya. Nagpunta siya sa baryo at doon nalaman ang isang nakakagulat na lihim. Ibinunyag sa kanya ng kamag-anak na si Tomas ay hindi tunay na anak ni Mang Nestor at Aling Rosa. Siya ay ampon. At ang tunay na anak ni Mang Nestor at Aling Rosa ay ang batang babaeng nagpapakita sa kanya. Ang batang ito ay nagngangalang Liza, isang masayahing bata noon, ngunit nagpakamatay matapos ang isang matinding pag-aaway ng kanyang mga magulang. Namatay si Liza sa kanilang bahay at mula noon, tila naging sumpa ang kanyang espiritu sa mga Del Rosario, lalo na sa mga sumusunod pang henerasyon. Pagkatapos ng kanyang nalaman, hindi na makapagpigil si Tomas. Bumalik siya sa kanilang tahanan at hinarap ang kanyang mga magulang. Bakit hindi niyo sinasabi ang totoo sa akin? Bakit niyo ako pinapupunta rito kung alam niyo na may sumpa ang lugar na ito? Lumuhod sa Aling Rosa at sinabing, Anak, patawarin mo kami. Kailangan mo talagang malaman ang lahat dahil ikaw ang susi upang mapalaya ang kaluluwa ni Liza. Nagsimulang magdasal si Tomas para kay Liza. Umaasa siyang mapalaya ang kanyang kaluluwa mula sa isang sumpa. Ngunit sa kanyang pagpikit, naramdaman niya ang malalamig na haplos sa kanyang balikat. Sa kanyang pagdilat, nakita niya si Liza. Nakangiti. Hindi ako aalis, kuya. Bulong ni Liza. Dito ako, kasama mo. Magpakailanman. Sa kanyang huling pagsubok, tumalikod si Tomas at muling ipinikit ang kanyang mga mata upang magdasal. Ngunit nang magdilat siya ng kanyang mga mata, wala na siya sa kanyang kwarto. Nasa isang dilim na hindi niya kilala. Isang lugar na tila pinagmumulan ng lahat ng kalungkutan at takot. Kuya, dito ka lang. Hindi ka na makakaalis. Naririnig niya si Liza habang yakap siya nito mula sa likod. Hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Lamang ang malamig na yapos ng kabilang buhay. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng mga magulang ni Tomas ang kanyang walang buhay na katawan sa lumang kwarto sa itaas. Hawak ang isang rosaryo, habang sa kanyang labi ay mayroong matamis na ngiti na tila nagmumula sa ibang mundo. Sa kanyang tabi, natagpuan nila ang larawan ng isang batang babae. Nakangiti. Si Liza, ang tunay na anak na bumalik upang samahan si Tomas. Sa kabilang